Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence na ko. Grabe naman itong si Corina Sanchez. Grabe, as in, napahanga, napabilib, napahanga at napawaw si Corina Sanchez sa Davao City dahil sa kanilang underground cable. Yan ha? First yan sa Davao City ha. Hindi yan sa ibang parte ng Pilipinas, kundi sa Davao City lang yan ha. Kasi hindi corrupt ang mga opisyal sa Davao City ha. Diba? Hindi corrupt ang mga Duterte ha. Magproyekto ang mga Duterte ha. Malinis ang Davao City ha. Tapos sabihin nyong, oh, nasaan ba ang confidential funds ni VP Sara? Bakit ang laki-laki ng confidential funds? Ikita naman sa kung paano niya dinala ang syudad. Oo. No other city in the Philippines na may underground cable, I think so ha. Tanging Davao, bakit napahanga si Corina Sanchez? Pinuntahan talaga ng kailang grupo. Tiningnan kung totoo ba ito. Napasara all na lang si Corina Sanchez. Kasi ang ganda kabibig. Oh, yan ba ang corrupt? Oh, yung mga kongresista nasasabing si VP Sara ay magnanakaw o corrupt. Kumusta ang mga city nyo? May underground cable ba? Kumusta ang mga proyekto at programa nyo? Effective ba? May ano ba? May tawag dito, accountability ba? Baka hanggang certification lang kayo. Sige, awayon nyo pa si VP Sara. Masampal kayo sa katotohanan na walang binatbat yung mga syudad nyo, yung mga probinsya nyo, kung saan kayo upo bilang kongresista, congressman, yung mga party list nyo, na ewan namin kung meron bang programa o wala. Kailangan na kayong palitan. Oy, kaya ngayong eleksyon, ako, sige, sumayaw kayo, kumanta, tumambling, kumain ng apoy, at kung ano-ano pang gagawin nyo para talaga makuha ninyo ang aming puso. Pero hindi na. Natuto na kami. Hindi na kami mapabudol-budol pa. O, eto kabibig ha, napahanga si Corina Sanchez na pabilib sa underground cable ng Davao City. Okay, let's watch this video ni Mr. Real Talker. Grabe itong si Mr. Real Talker, taga Davao. I think taga Davao ito. So, ito yung video ni Mr. Real Talker na pilit sinisira ang imahe ng Davao pero mas lalong gumaganda dahil walang buwaya na namamahala. Kahit si Corina, napasara all. Underground cable wiring ang nangyari dito. So, let's watch this video. Tapos, bahala kayong magtingtingin. Let's watch this video. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandiyan na ang pagsusuri sa paggagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establishmento. Dito, kailangan nilang ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga moderno at makabagong lugar, mga mall, tirahan, at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na dekuryente na halos lahat. Mayroong modernong mga poste na walang kable kang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasa ng kable. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Yeah. Galing! Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na ang linis! Grabe! Mga sasakyang di kuryente. Uy, walang kable-kable, oh. Ang mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Modern, high-tech lifestyle. Nasa Davao matatagpuan. Wow! Palakpakan. Natural. Let's honor the LGU. Let's honor the Duterte. Let's honor the mayor, the congressman. Grabe, ang galing ha. Sino kaya nagplano doon? Sino kaya ang nasa utak ng magandang pag-aasenso ng high-tech lifestyle? Kung sabi ni Corina Sanchez. Tuhol-tuhol ang salasalabat ng mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang... Metro Manila yan ha?
Oh, yung mga hambog nga taga Metro Manila dyan, excuse lang sa mga mabubuting tao sa Metro Manila, hambog na hambog. Taga saan ka? Taga probinsya sa Davao. Mga Bisaya pala kayo. O, tingnan nyo ang lugar nyo. Huwag na lang. Sa pamatahanan at usali, madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. True. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna. Aesthetic din ng sobra. Talagang Davao power up. Habang kayo po'y nagbibigay ng kuryente sa lahat, no? And that's your mandate. Bakit dito sa Davao yung underground cabling system? It's unique because it's something that the local government is mandating. They're also spearheading the project. But one thing special... Local government is mandating. LGU is mandating. So it means, alam nyo na kung sino ang may gusto na ganito ang gawin natin sa Davao na underground cabling. LGU, Local Government Unit is mandating, ha? Take note, hindi to private. Special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only Davao Light that's doing this. The mandate is actually for all cable companies, including telcos, to construct their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pamumuna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente, lalo na sa mga kahabaan ng highway. Ano yung mga benefits nito? You actually eliminate that possibility of electrocution. Tapos yung mga telcos, di ba, siya ang nasasagi ng mga malalaking sasakyan during typhoons. You eliminate that possibility of danger to the public. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga poste ng kuryente dito. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Light. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daipang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? Kaya mo yon, Romualde. Kaya mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi correct, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi puro ayuda. Diyos mio, Marimar. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Correct. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo. Correct. Kung gaano ka mahusay at di kalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte ang mga namumuno. Correct. Kahit ilang ayuda pa ang itapal nyo sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, sila na mismo ang makakakita kung sino at ano ba talaga ang mga magagandang proyekto. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Di kayo makarelate, mga buhaya. Hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga corrupt kayo. See? Tingnan nyo kami, Beg. Anong sa inyo dito? Baka sabihin nyo naman, ay, naku kami, Beg, hindi kami maniniwala kasi hindi kami nakapunta ng Davao. Kung hindi kayo maniniwala, hindi din kayo maniniwala kay Corino Sanchez. 2014 pa lang pala sila nag-start. Sino ba ang mayor ng 2014? Rodrigo Roa Duterte.
doon sinimulan ang underground cabling. Diba? Mandated by LGU, sinabi sa interview. Hindi lang yung private ang nagawa-gawa. Oh, gusto namin ha na underground cabling. Mandato yan ng LGU ng Davao City. So, ganun kaganda ang Davao. Eto pa ha. May nakita akong video. I think na-vlog ko na ito. Pero para mas lalo mong makita kung gaano kaganda ang Davao, ito, ipapanood ko sa iyo. Yung iba hindi pa nakapanood. Baka yung iba walang planong manood. Itong Davao Public Market. Grabe kaganda. Ito oh. Yan. Grabe ang ganda ng Davao. Agdao Public Market. Ang linis. Grabe. Wag na natin nabigyan ng sounds, pero tingnan nyo, oh. Kung ako, no, punta talaga ako dyan, oh, hindi ako magdala ng mask kasi sobrang linis, no. Tapos, yung mga arte-arte, walang ka-arte-arte na kasi ang linis talaga. Makita mo naman kung gaano kaganda ang Davao Public Market. Oh, Agdao Public Market sa Davao. Nanyo kabibig ha? Para makita nyo, oh, meron bang, dyan, mga kuryente nakita, mga wire ba dyan? Wala, oh. Diba, walang mga wire-wire, oh. Sa loob lang ng ng public market, may mga wire-wire. Pero, tingnan mo, oh, linis talaga, no? Hindi ka ma-slide dyan. Wala kang maramdaman ng mga putik, diba? Yung iba nga ayaw mag-market kasi maputik yung lugar. Pero ito ang linis. Tapos, organize. Tingnan nyo, oh, organize ang lugar. Oh, diba, oh. Tingnan mo. Parang nag-mall ka lang. Diba? Oh, ang linis. Oh, tiles ha? Tiles pa. Wow, ang ganda ka, bibi. Diba? Napaka-husay pala ng Davao. Oh, may elevator, escalator pa. At ang linis ng toilet nila, kabibig. Hindi sila na. Tama nga ang sinabi ni Mr. Real Talker, no? Sabi nila na, aasenso ang isang lugar kung ang mga politiko na namumuno sa lugar ay hindi kurakot at hindi buaya. Hindi sariling bulsa ang iniisip nila. Ang iniisip nila, pagserbisyuhan ang taong bayan, ang kanilang constituents. Kaya, ang mga Duterte, ilang years silang nakaano sa Davao kasi nakikita ng mga Davaoenos kung gaano sila kagaling, kung gaano kaganda ang mga proyekto nila. Kung hindi pa maganda ang mga Duterte, no? Baka isang term lang, after next term, hindi na sila bubutuhan ng tao. Takot nga si Megs Nograles na nakakalabanin si Digong. Diba? Kung si Digong daw tatakbo, ayaw na lang daw yung tatakbo maging mayor. Ano kayang, kung si Megs Nograles ang tatakbong mayor, ano ang pwede niyang mai-offer sa mga taga Davao? I'm not sure. Kaya nga kabibiyo, tingnan nyo, ang ganda, no? At ang laki ng kanang public market, ha? Talagang, kung ako ang taga Davao, swerte ko. Parang nasa ibang bansa, no? Ang setting ng kailang, public market. Kasi, dito sa Indonesia, may mga public market na ganito, yung mga social na public market, yung pangmayaman na public market. Yung hindi ka mandidiri na bumili, na secure ka na malinis yung pagkain, yung mga karne, yung mga gulay, lahat-lahat. Secure ka at I'm sure naman the sanitation is perfect dyan sa sa Davao, sa Agdao Public Market. So, tingnan nyo, yan ang ganda at husay ng Davao. So, sana ma-feature ito ni Corina, no? Hindi lang yung underground cabling, kundi pati din itong magandang public market ng Davao. Para sulit talaga ba? Kita lahat ng mga tao, kita lahat ng mga politiko nga, ito pala yung Davao. Gayahin natin ang Davao, maganda pala. Gayahin natin siya. Sana, no, magiging, tawag dito, model ang Agdao Public Market, ang Davao City, ang underground cabling. Yes, I know, kailangan talagang pag-usapan ito, budget. Kaya nga may budget, para pagandahin ang buhay ng mga tao, yung budget ng ilang mga politiko, binulsa. Natural, wala na maibibigay na programa. Kung meron mang programa ibibigay, kundi puro ayuda na lang. Ayuda to the max. Alam mo naman ang tao, pag may ayuda, kuha alagad. Pero hindi na alam, yung ayuda mawawala after 3 days, 4 days. Pero yung programa, forever yan. Magandang programa sa isang lungsod,
sa isang syudad. Kailangan talaga magandang program. Sana sa pagpili ng mga senador, congressman, party list, mayor, governor, vice mayor, kung ano-ano pa. Sana pag-isipan natin. Hindi tayo madala sa pera. Hindi tayo madala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Dapat talaga magsiyasa tayo. Alamin natin kung sino ang taong itong tumakbo. Merong bang criminal records? Maganda ba ang kanyang mithiin? Mayaman ba? Corrupt ba? Ano pa? Basta, yung approachable at masang-masa. So, yun ang kabibig ng ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? And I'm sure, sabihin na naman lang, naku, pinopromote mo naman ang Davao. Kung maganda ang isang lugar, why not promote the place? 'Di ba? Anong gusto mong i-promote? Yung pagiging yung pamigay ng ayuda. Dapat, 'di ba nakakahiya kung ipopromote mo yung pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno? Hindi maganda 'yun. 'Di ba, makabibig? So yun lang po mga kabibig ng ating ladies libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So ano ang masasabi mo sa report ni Corina Sanchez na talagang ramdam ko na nagandahan si Corina, napabilib si Corina sa underground cabling ng Davao City. Bye everyone! See you next time!